lang. Kagabi pa kita inihintay ah. Ba't ngayon ka lang umuwi? Mahal, pasensya ka na. Naaya kasi ako ng mga kumpare kong uminom kagabi. Nalasing ako kaya hindi ako nakauwi. Hindi mo na ako iniisip. Naghintay ako sa'yo. Ang masakit pa doon, ang sabi mo magdedelensya ka ng pangkain. Pero hanggang ngayon hindi pa ako kumakain. Patawarin mo ko, mahal. Hayaan mo, pangako. Ngayong araw na to, makakapagdilensya na ako. Hintayin mo ko dyan. Diyos ko, kamusta na kaya yung anak ko? Iyakin kaya siya? O mabait siya? Miss na miss ko na po yung anak ko. Patawarin niyo po kami sa ginawa namin. Labag po talaga sa kalooban kong ipampon ang anak ko. Dahan-dahan lang mahal. Baka mabingat ka. Masong, naalala ko na naman ng anak natin. Ayoko siyang ipaampon. Mahal, mas maganda na yun. Para mas magandang kinabukasan ng anak natin. Ikaw may kasalanan nito kung bakit kailangan nating ipaampon ang anak natin. Kung may permanente ka lang sana ng trabaho, hindi tayo maghihirap ng ganito. Mahal naman, alam mo namang pinilit kong maghanap ng trabaho, di ba? Paano ka magiging permanente sa trabaho mo kung palagi kang hindi nakakapasok dahil madalas kang lasing at palagi sa sugalan? Mahal naman, huwag ka namang ganyan. Ikaw lang ang nagdesisyon na ipaampon ang anak natin. Biglang may kukuha sa kanya. Anong klase kang ama? Mahal, tumigil ka na. Baka mapano ka. Mas mabuti pang magdildil na lang tayo ng asin. Basta kasama lang natin ang mga anak natin. Mahal, di bale nasa nanay mo naman yung ibang anak natin. Yun na nga eh. Nandun sila. Dahil halos hindi natin sila kayang pakainin dahil wala kang trabaho. Tama na mahal, parang awa mo na. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay, Masong. Iwan mo muna ako. Gusto ko muna mapag-isa. Tao po! Tao po! Sino po sila? Madam, ako po yung tatay ng batang inampun nyo. Ganun po ba? Tuloy po kayo. Halika, maupo ka. Kuya, anong sadya ninyo? Yung baby po, nasa kwarto niya. Mayayang sarili yung anak ko. Ganun po ba? Hindi talaga kami nagkamali sa inyo ng pagpapampon sa anak namin. Bakit po kayo nandito? May problema po ba tungkol sa bata? Wala naman po. Meron sana akong hihilingin sa inyo. Ano po yun? Pwede bang makahingi kahit magkano lang? Wala kasi akong trabaho sa ngayon. Kahit pambili lang ng bigas at gamot ni Mrs. Total, wala naman kaming hiningi sa inyo nung kinuha nyo yung bata. Sa tema ng pananalita ninyo, parang benta na ang labas ng pag-aampon ko sa anak ninyo. Kasi may pera ng isyu dito. Ganun na nga po. Sige, bibigyan ko kayo ng sapat na pera na panggastos ninyo. Pero ipangako ninyo na ito na ang una at huling kukuha kayo ng pera sa akin. Pangako po. Sige, hintayin mo ako dyan at kukuha lang ako ng pera. Sige po, madam. Ayos. Tama-tama. Inaaya ko ng mga kalaro ko sa labasan. May puhunan na ako mamaya. Kuya, ito oh. Siguro naman matagal-tagal nyo ng panggastos yan. Kasi malaking halaga na rin yan. Salamat po. Di na po ko magtatagal. Alis na po ako. Sige ho kuya, mag-ingat po kayo.
Mahal, dito na ako. Bakit ngayon ka lang? Kagabi pa kita inihintay ah. Ba't ngayon ka lang umuwi? Mahal, pasensya ka na. Naaya kasi ako ng mga kumpare kong uminom kagabi. Nalasing ako kaya hindi ako nakauwi. Hindi mo na ako inisip. Naghintay ako sa'yo. Ang masakit pa doon, ang sabi mo magdedelensya ka ng pangkain. Pero hanggang ngayon hindi pa ako kumakain. Patawarin mo ko, mahal. Hayaan mo, pangako, ngayong araw na to, makakapagdilensya na ako. Hintayin mo ko dyan. Diyos ko, kamusta na kaya yung anak ko? Iyakin kaya siya? O mabait siya? Miss na miss ko na po yung anak ko. Patawarin niyo po kami sa ginawa namin. Labag po talaga sa kalooban kong ipampon ang anak ko. Tao po! Tao po! Ano na naman kayang kailangan nito? Namimihasa na ata. Madam, magandang umaga po! Tuloy ho kayo, kuya. Umupo ka, kuya. O kuya, bakit bumalik ka? Di ba ang ganda na ng usapan natin nung isang araw? Di ko naman nakakalimutan yon. May sakit kasi yung misis ko na binat yata sa panganganak niya. Anong gusto mo mangyari ngayon? Gusto ko sanang humingi ulit ng kunting tulong. Kakakuha mo lang nung isang araw ng pera, kuya. Ubus na agad yon? Dinala ko kasi sa ospital yung misis ko, kaya naubos po. Kahit magkano lang sana, madam. Huling beses na to, pangako. Kuya, bibigyan uli kita. Pero may ipapapirma ako sa'yo na nagsasabing hindi mo pinaampon ang anak mo, kundi binenta mo. Walang problema sa akin yun, madam. O sige, hintayin mo ako dito. Sige po. O itong pera. Pumirma ka muna dito. Salamat po. Sige kuya, magmula ngayon, wala na tayong koneksyon. Opo, madam. Mahal, andito na ako. Saan ka galing? Nagdilensya ako, mahal. Ito, pamalingki mo. Saan ka nakadilihensya? Hindi na importante yun, mahal. Basta mamalingki ka na lang. Sige mahal, punta na ako sa palengke. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Teka, parang yun yung nanay ng anak ko ah. Excuse me, bakit po? Ikaw nga. Ikaw yung umampun sa anak namin. Ako nga po. Teka, sabi ng asawa mo nasa ospital ka. Ho? Paano ho kayo nagkausap ng asawa ko? Hindi mo alam? Ang alin ho? 2 beses siyang nanghingi ng pera sa akin. Kapalit ng pag-ampon ko sa anak ninyo. Ano ho? Ibig sabihin pinabayaran niya ang anak namin sa inyo? Ganun na nga po. Hindi pagpapaampon ang nangyari. Benta po. Ang buong akala ko, alam niyo ang ginagawa ng asawa ninyo. Walang hiya siya. Nilihim niya sa akin ang lahat ng to. Pasensya ka na, hindi ko rin alam. Mas mabuting mag-usap na lang kayo mag-asawa.
Lumabas ka nga dyan! Bakit, mahal? Anong klase kang ama? Wala kang puso! Teka, mahal. Ano yung sinasabi mo? Alam ko na ang totoo! Nakita ko kanina yung babaeng umampun sa anak natin! Mahal, Huwag mo akong lapitan! Wala kang kasing sama! magpapaliwanag ako. Ano ipapaliwanag mo? Na binenta mo ang anak natin? Na pinabayaran mo siya? Wala kang pusong ama! Mahal, patawarin mo ako. Patawad? Kahit kailan hindi kita mapapatawad, Masong! Hindi kailanman magagamot ang sakit na binigay mo sa puso ko! Lumayas ka! Mahal, huwag naman. Patawarin mo ako. Simula ngayon, wala ka ng pamilyang uuwian! Lumayas ka at huwag ka nang